na makapanatili, amen, makarating, makasamba, mabuhay, magising nung kaninang umaga po. Dahil alalahanin po natin palagi Like, sa share, araw-araw nating subscribe. buhay na yung ating pong pagtulog, desisyon po natin yun. Minsan nga, umaga na tayo natutulog eh. Amen? Nagpupuyat. Pero yung gigising ka sa umaga, desisyon po yun ng Diyos. Kaya pag gigising tayo, lagi tayong magpapasalamat sa Lord. Salamat, binuhay mo pa ako kahit ganito ako. Panginoon, salamat, ginising mo pa ako. Amen. Para makapagbago, makapagsisi, no, makapagpasalamat po sa Diyos na buhay. At sa oras na po, no, tayo po'y dadako po sa pagpapahayag po ng mga pangako ng Diyos, no, na sa ating buhay, no, habang tayo lumalaban, habang tayo po'y nananatili sa Panginoon, ito po yung pinanghahawakan natin. Amen? Yung mga salita ng Diyos na kaya niyang gawin, no, na kayang mangyari, na dapat po natin maranasan na habang tayo po ay nabubuhay sa ibabaw ng mundo na ito. Amen? Masaya po ba ang lahat? Pinagpala po ba kayo ng Diyos? Amen. Mapayapa po ba? Matiwasay. Amen. Yan lang po yung nanggagaling sa Diyos. Amen. Kagaya ng mga awit kanina, na ang kapayapaan ay galing lamang po sa Diyos, no? Katagumpayan, ang lahat ng bagay ay sa piling lang po ng Panginoon. Nating Diyos, mararanasan po iyan. At makipagbukas po ako sa inyo sa aklat po ng Kawikaan, ang chapter 16, verse 1 to 4, na ang sabi po ng salita ng Diyos, ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula. Alam mo yung mga balak, mga plano yan, church. Ngunit, mula sa Panginoon ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos. Amen. Ngunit sa tunay niyang layon, ang Panginoong Diyos ang nakakatalos. Ipagkatiwala mo, church, sa Panginoon ang iyong mga gawain. Hello? At magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Pero pagkatapos natin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Na church, pangako ng Diyos, church, na narinig po natin ang salita ng Diyos. Na alam po natin ang lahat ng plano, lahat ng iniisip natin, lahat ng balak natin ay nagmumula sa ating kaisipan. Pero alam niyo, church, sinasabi ng salita ng Diyos na kung ipagkakatiwala natin ng lahat nating plano, ang lahat nating gagawin, ang lahat nating ginagawa ay magtatagumpay daw po tayo sa lahat ng iyon. Amen? Dahil madalas sa ating buhay, church, kapag hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon, palagi tayong nasasaktan. Hello? Palagi tayong nadidisappoint. Palagi tayong nai-stress. Kaya nga maganda yung aming pong revelation kagabi sa buhay po ni Kuya Junel. Na totoo, church, na kung paano na magtitiwala. Kasi alam niyo kung bakit sila tinulungan ng Diyos. Nag-pray sila eh. Sabi nila, Panginoon, Ikaw ang Diyos namin. Hindi na namin alam ang aming gagawin. Dahil natatakot sila dahil malaking hukbo. Marami silang kakaharapin, marami silang lalabanan sa kanilang journey, no? Sa lugar na iyo. Pero sabi nila, Panginoon, sa iyo po kami umaasa. Alam niyo ang sabi ng Diyos? Sabi ng Diyos sa verse ni Kuya Junel, ang sabi niya, ganito ang sinasabi sa inyo, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob. Di ba pag nasisiraan ka ng loob, nai-stress ka, kakaisip eh. Hello? Pero ang sabi ng Panginoon, dahil sa maraming kaaway, ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Na ibig sabihin, church, na sa lahat ng pinaplano natin, sa lahat ng binabalak natin, sa lahat ng bigat, ng problema, ng pamilya, ng negosyo, ng pag-aaral, ng trabaho, ng kinabukasan, hayaan mo ang Diyos na kumilos at gumalaw. Yan. Dahil gusto ng Panginoon pumanatag kayo. Gusto ng Diyos pumayapa ka. Gusto ng Diyos masaya ka nabubuhay sa ibabaw ng mundo ito. Pero dahil sa kawalan ng paniniwala, pananampalataya sa Diyos, nai-stress tayo. Nalulungkot, nabibigatan. Church, alam niyo, may isa akong pastor na narinig. Ang sabi niya, huwag mo nang ipilit ang gusto mo. Surrender
everything to God. Na ibig sabihin, sasabihin mo, Lord, I surrender my life to you. I surrender my business, my family, my future, my work, and everything. Alam niyo, sabi ng revelation ng Diyos sa kanyang buhay, paghahayaan mo ang Diyos na gumalaw, pag isusuko mo ang lahat sa Diyos at hahayaan mo siya na gumalaw sa buhay mo, makikita mo daw kung gaano katindi ang kapangyarihan at tulong, solusyon ng Diyos na mangyayari sa buhay mo. Hello! Kaya nga, sinasabi ng salita ng Diyos sa verse 2, akala ng tao kasi tama siya eh. Tama yung mga plano niya, tama yung binabalak niya, ito yung gusto niyang mangyari at maganap. Pero church, pag hindi ka loob ng langit, hindi talaga mangyayari at magaganap sa buhay mo. Pero kung hahayaan mo na ang Diyos ang gagalaw, kikilos, magbabago sa pamilya mo, sa lahat ng sitwasyon na kayo napapalooban mo, magtatagumpay ka, kapatid. Magtatagumpay ka. At yan din po talaga ay buhay na buhay. Na ang salita ng Diyos na sa lahat nating ginagawa. Alam nyo, ay makwento ko lang. Dahil napapasalamat din ako sa Lord dahil sa dagdag ng buhay ng Friday. Walang araw na nagpapasalamat ako sa Lord dahil sinicure niya po yung buhay ko. At patuloy niyang sinisecure. Kung alam niyo lang po lahat ng ginagawa, lihim, hayag, na ginagawa ng Diyos sa buhay ko, sobra. Na araw-araw masasabi mo na kung paanong pinagkakatiwala mo nung mula nung kabataan mo hanggang ngayon sa Diyos ang buhay mo, ang Diyos ang bahala sa iyo. Na yung mga bagay na pinapangarap, laman ng puso mo noon, ibinibigay niya lang talaga ng walang kahirap-hirap. Na hindi mo kailangan mag-alala, matakot, mangamba, ma-stress, Lord, paano to, paano yan, paano ganito, paano. Alam nyo, church, ipagkatiwala nyo lang ang lahat sa Diyos. Maniwala kayo sa akin. Kahit ganito pa lang yung edad ko, tapos kayo mas matanda kayo sa akin, at ako rin po'y nakikinig sa Diyos at sa ating mga pastor. Alam nyo, church, magtatagumpay po talaga kayo. Hello! Magtatagumpay kayo sa lahat ng plano, sa lahat ng desire na po. Hayaan nyo lang kasi ang Diyos eh. Minsan kasi, may mga bagay na gusto tayo, pinipilit talaga natin eh. Nasukdulang mawala tayo sa Diyos. Praise God. Amen? Diba? Imbis na nasa Sunday, nasa church ka, nasa trabaho ka. Bakit? May pangarap kasi ako eh. Gusto ko kasi magkaroon ng ganito, ganyan. Yung pamilya ko, masustain yung lahat, maprovide lahat. Church, sukdulang mawala ka sa Diyos. Kaya tuloy, tingnan mo yung buhay mo. Nagpo-question ka, bakit hanggang ngayon ganito pa rin ako? Bakit hanggang ngayon hindi ako magtagumpay sa buhay? Bakit hanggang ngayon hindi ako mapagpala, hindi mabago yung buhay ko, yung sitwasyon ko? Church, ikaw kasi yung gumagalaw eh. Ikaw kasi yung kumikilos. Hayaan mo ang Diyos na lumikha sa'yo ang kumilos at gumalaw sa buhay mo. Hello? Naalala ko po way back 2023. January pa lang, nagpe-pray na ako sa Lord. Lord, dalawa prayer ko, Lord, it's either hayaan niyo po ako na tulungan ko yung pamilya ko na mapagawa yung bahay namin o bigyan niyo po ako ng bahay at lupa. January pa lang yun, church. Naalala ko lang habang nag-aaral ako ng salita ng Diyos, nai-stress ako that time kasi talagang yung alam mo yun, ba't ako nai-stress kasi pinupush ako ng pamilya ko eh. Tara na, go na, kaya na yan. Pero behind, nung sa pangyayari, alam ng Diyos yung sitwasyon ko eh. Alam ng Diyos yung buhay ko. Alam ng Diyos kung anong kakayanan ko. Alam nyo, nung time na pinagkatiwala ko sa Diyos, Lord, sabi ko in my prayer, Lord, kung kalooban nyo po, na hayaan nyo po ko na makatulong sa pamilya ko sa pagpapagawa ng bahay namin or bigyan nyo po ko ng bahay at lupa. Alam nyo, salamat sa Diyos. Dahil alam pala ng Diyos yung mangyayari, kaya pala April pa lang, naalala ko talaga, di ko makalimutan yung time na yun sa tagal ko nang nagne-negosyo sa Diyos. Naalala ko, first week pa lang ng April ng 2023, grabe ang pagpapala ng Diyos.
Sa tagal ko nang nagnenegosyo na, alam mo yon, more than talaga, sobra yung pagpapalan kasi alam ng Diyos yung mangyayari. June 2023, namatay yung aking kapatid. Kailangan ng malaking pera. Hello? Dahil pinagkakatiwala mo ang lahat sa Diyos. Alam niya, hindi ka nagpaplano. Hindi mo pinlano yon. Yung mga bagay na nangyayari, hindi mo pinlano yon. Pero dahil alam ng Diyos yung mangyayari para hindi ka ma-stress, ginagawa, kumikilos na ang Diyos ngayon pa lang. Dahil alam ng Diyos, isinusuko mo ang buhay mo, ang lahat ng plano, ang lahat ng desisyon mo sa Kanya. Kaya bago pa lang mangyari mga pangyayari, nandito na yung tulong ng Diyos. Kaya ngayon, church, alam nyo, ngayon pa lang, kung may mga balak po kayo, may mga plano po kayo sa buhay, ngayon pa lang ipagkatiwala mo na sa Diyos para magtagumpay ang plano mo. Hello? Gusto nyo ba magtagumpay? Parang ayaw nyo magtagumpay eh. Parang ako lang ata gusto magtagumpay sa buhay sa paglilingkod na ito eh. Gusto nyo rin po ba? Church! Ang pangako at mensahe ng Diyos, ipagkatiwala mo ang lahat ng gagawin mo, ang ginagawa mo sa Kanya at magtatagumpay ka. Ipagkatiwala mo yung negosyo mo, yung pag-aaral mo, yung pamilya mo, yung pagtatrabaho mo, pag-aaral mo, anumang aspeto ng buhay mo, ipagkatiwala mo sa Diyos at magtatagumpay tayo lahat. Yan lang po, ang naisip ko pangako ng Diyos, church. Salamat po sa Diyos dahil sa ikli ng oras po. 6